Record. Okay ba yung audio mo? Yung parang may ano. Hindi. Narinig ako. Naglo-loading. Okay. Meron po tayong mga announcement ngayong araw at sa mga schedule po natin sa tuwing linggo, yung adult Sabbath school po natin ay ang oras po noon ay alas 9:15 at ang morning service po natin ay 10:15 a.m. Prayer meeting in Kids Sabbath School po is 4:15 p.m. mamayang hapon. Meron din po tayong book study at ito po ay uh, Glorious Gospels na sa chapter 25 na po tayo. Aralin po natin para mamaya ay uh, may discussion po tayo. At mamaya po to yung mga 5:15 p.m. po. Yung ano po, yung encourage din po namin na may meeting tayo after morning service mamaya and about po sa contribution, yung schedule po ng contribution natin and yung darating pong Reform Bible Study Conference na gaganapin po sa Pampanga sa June 7. And meron po tayo, yung po mamaya pag-usapan yung registration na 100 pesos or 200 pesos po. Yung mag-umpisa po to mamaya at kung sino po yung sasali, yun po yung sasabihin po sa meeting mamaya. And encourage ko rin po na magbasa tayo ng ating Biblia araw-araw at ang ating mga devotions natin. Salamat po. Ngayon po tayo po ay tumayo at basahin po natin ang ating mga Biblia. Sorry po. Sa Psalms 1, chapter 145, verse 1 to 3. Psalms 145, verse 1 to 3. Sabay-sabay nating basahin. Aking Diyos at Hari, ika'y aking pupurihan at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan paman. Pupurihin kita araw-araw at pupurihin ko ang pangalan mo magpakailan paman. Dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon. Salamat Panginoon sa araw na ito. Kami po ay narito Panginoon at
Nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Dahil sa iyong awa at biyaya, kami ay nakatayo dito, O Diyos. At Panginoon, sa aming gawain na ngayon, Panginoon, ay kayo po ang gumabay. Kayo po ang magbigay sa amin, Panginoon, ng bukas na puso at isipan na makinig sa iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, sa araw na ito. At gisingin mo kami, Panginoon, na maging masunod, Panginoon, ang iyong sasabihin sa bawat isa, Panginoon, at ito po ay maipamuhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ay aming pinupuri, pinapasalamatan, Panginoon, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating hymnal. Tawagin ko po si Gabriel. I'll bless your name, O God, each day that I awake. And from dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought, and so with each breath I'll bless your name, O God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always there. O God Most High, your name will be revered. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God, and how great is the Lord, and greatly to be praised. Let's sing verse 3. Your gracious hand provides for all who live and breathe. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you hear our cries, and all our needs your gracious hand provides. Forever without
Your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Opo po kayo dyan. Ayan. At buksan po natin ating mga Biblia sa Bagong Tipan, Galatians chapter 3 verse 22 verse 29. Galatians 3 chapter 22 Galatians chapter 3 verse 22 verse 29. Amen. Basahin po natin. Subalit ibinilanggo ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pinangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus ay maibigay sa mga sumasampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan, hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng tagasupil, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang lahat ng sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay binihis si Kristo. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tapagmana ayon sa pangako. Basahin din po natin ang Romans chapter 8 verse 14 to 17. Romans 8 chapter 14 to 17. Sapagkat ang lahat, Romans 8 chapter 14 to 17, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkupkup, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung ang mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at ang kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Amen.
At tayo po ay umawit muli. Tawagin natin, pangunahan tayo ni Gabriel. Yan. Sige po. Tayo po aawit, The Lord is my salvation. The grace of God
So sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay dadako na sa pagbibigay. And so meron po tayong box dyan sa likod. And mula sa pagpapalang pinagkalob ng Diyos sa atin at sa kagalakan na meron tayo upang magbigay sa kakayanan na pinagkalob sa atin, atin pong ibigay ito na may kagalakan at puso na naghahangad ng mga ito ay gagamitin natin para po sa pagpapatuloy ng ating ministeryo dito sa Kabkaben, even sa mga darating na pangangailangan ng ating mga kapatid. So atin pong pasalamatan ng Panginoon para sa mga handog na ito. Panginoon, pinapuri ka namin at pinapasalamatan. Tunay na ang aming kaligtasan na ikaw lamang at wala ng iba. Salamat o Diyos sa pagbibigay sa amin ng aming higit na pangangailangan, at yon ay ang kaligtasan mula sa aming mga kasalanan, dahil hindi namin ito kailanman makakayang pagbayaran. At maraming salamat din, Panginoon, sa iyong pagsusustain sa bawat isa sa mga kapatid sa linggong ito. At sa amin pong pagbibigay ngayon na may puso ng pasasalamat, naway ikaw po ay maluwalhati at ikaw po ay ang pangalan mo ang mabigyan ng papuri sa lahat po ng iyong ipinagkaloob sa amin. At patuloy namin itong kagalakan na magbigay upang ito ay patuloy na magamit para po sa pagpapatuloy sa ministeryo na ipinagkaloob at pinagkatiwala mo sa amin dito po sa lugar na ito. Salamat o Diyos, at patuloy mo pong pagpalain din ang bawat isa na may kalakasan sa bawat ginagawa. At salamat dahil ikaw din ang patuloy na magsusustain ulit sa amin sa linggong ito. Pinupuri ka namin, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So patuloy po tayo at ating buksan ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 4 at ating pong babasahin ang salita na ipapangaral sa umagang ito. Babasahin natin ang Galatians chapter 4 verses 1 to 11. Tayo po ay tumayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Galatians chapter 4 verses 1 to 11. Galatians chapter 4 verses 1 to 11. Sabay-sabay po nating basahin. Ganito ang ibig kong sabihin, ang tagapagmana habang bata pa ay hindi nakahihigit sa mga alipin, bagamat siya ang may-ari ng lahat. Subalit siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y naalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae at ipinganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang kapagkakupkop bilang mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana. Subalit nung una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo naging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos. Subalit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong nagbabalik sa mahihina at hamak na mga panimulang aral, na sa mga iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin? Nangingilin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manatili sa pagkatayo at awitin muna natin ang isang himno.
Spirit, breath of God, witness to all that Christ has done. May breathe radiant light, one with the Father and Son. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit we cry. Show us the glory of our King, and help us see Christ. Let's sing Holy Spirit. Holy Spirit, voice of truth, speaking the word of God to us, sent from heaven to our hearts, that we might know the Father's love. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Holy Spirit. Holy Spirit, guarantee of the redemption Christ has won. Who promised helper, be our strength until this race on earth is run. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit we cry. Show us the glory of our King. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Help us see Christ. Maaari na po tayo magsiupo. Praise. Okay, once again, happy Lord's Day and good morning po. And so, medyo may mga difficulties lang tayo sa ngayon dahil po wala po tayong internet. But anyway, we still praise God dahil sa biyaya niya tayo po ay nananatili at tayo po ay nagtitipon-tipon. And so we continue to pray na tayo pagkalooban ng Diyos ng kababaang loob at kagalakan sa pakikinig ng kanyang salita. Now,
Meron po akong tanong sa bawat isa na dapat pong sagutin ninyo. Pero sa inyo na lang pong isipan, no? So kung tatanungin po kayo, ano ang kasalanan? Okay, ano ang kasalanan na dapat nating pinakahigit na iwasan? No? Ano po yung kasalanan na dapat nating pinakahigit na iwasan? Hindi niyo po kailangan sumagot, no? Na naririnig ng iba. Pero itago niyo muna yung inyong mga sagot for now at atin pong titingnan pagkatapos sa pagtatapos ng pangangaral ng salita ng Diyos. So naway makita natin yung kahalagahan nitong tanong na ito at makita natin ang kahalagahan ng kasalanan na binabanggit at atin pong pinag-uusapan actually for almost 2 months na po. Okay? Now, mamaya babalikan natin yung tanong na yan. Now, ang kaligtasan po as a review, kasi tayo po ay nag-jump dahil wala po ako nung 2 linggo. And so, kung matatandaan nyo po, tingnan nyo po yung Galatians chapter 3, verse 18. Sinabi dyan, sapagkat kung ang mana ay sa pamagitan ng kautusan, ito ay hindi na sa pamagitan ng pangako. Subalit, ipinagkaloob ito ng Diyos kay Abraham. Ano yung pinagkaloob kay Abraham? Yung mana sa pamagitan po ng pangako. Now, ano yung mana na ito? In a very simple word, ang mana na ibinigay kay Abraham at sa kanyang mga anak ay ang kaligtasan. At ito po ang dapat natin laging pakatandaan na ang kaligtasan ay ibinigay po sa pamagitan ng pangako. Pangako. Ibig sabihin, pag sinabi mong pangako, ito ay isang bagay na gagawin despite of all other na mga factors. Hindi po iyon naaapektuhan. Bagkus, iyon ay gagawin ng isa na nagbigay ng pangako. At ang kaligtasan po natin, na dapat ninyong laging tandaan na ang kaligtasan ng isang mananampalataya ay ibinigay po sa pamagitan ng pangako. Hindi po sa gawa ng tao, hindi po yun sa gawa ng tao, kundi sa tipan or covenant or promise or vow na ipinangako ng Diyos. Yun po ang kaligtasan. Ipinangako po yan ng Diyos. Now, there is one Puritan, napakaganda na kanyang sinabi. Sabi niya, ang ebanghelyo ay walang iba kundi ang mapagbiyayang pangako ng kaligtasan na ibinigay kay Kristo. Ibig sabihin, ibinigay ito sa pamagitan ni Kristo. Ang pangakong ito ang mismong binhi ng iglesia. Kapag sinabi mong binhi ng iglesia, dito nagmumula yung iglesias. Ibig sabihin, merong iglesia dahil may pangako. At ito rin ang kasangkapang ginagamit ng Espiritu. Ibig sabihin, yung pangakong iyon, ang kaligtasang ipinangakong iyon, ay ang ginagamit ng Espiritu upang likhain ang pananampalataya. Now, binibigyan din, ang nagsabi nito si William Perkins, binibigyan din niya na ang pangakong ito ay tipan. Hindi ito basta alok lamang or offer lamang, kundi isang mapanagutang salita ng biyaya mula sa Diyos. Ibig sabihin, it is a binding word from God. Pag sinabi mong binding, ito ay isang bagay na dapat niyang gawin. Now, ibig sabihin po, may kaligtasan dahil may pangako. May biyaya ng pananampalataya dahil may ipinangako. May iglesia, nandito tayo, dahil may pangako. Tayo po ay nandito, nananampalataya, dahil ipinangako ito ng Diyos. Hindi ito nangyari dahil sinikap natin itong mangyari. Tandaan niyo po yan. Tayo ay nandito, we are formed as His community dahil ipinangako ito ng Diyos. Now, it is by grace na tayo ay nandito.
at napakahalaga ng pagkaunawa na ang kaligtasan ay pangako. Kasi sabi nga ni Mark Dever in his book, 9 Marks of a Healthy Church, kung alam natin na ang ating kaligtasan ay nagmumula sa Diyos at hindi sa ating sarili, mababago ng kaalamang ito kung paano natin naunawaan ang Diyos. Binabago rin ito kung paano natin tinitingnan ang ating sarili at pati na rin kung paano natin nauunawaan ang ating mga simbahan. Ganun po ang epekto ng pagkaunawa na ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos at hindi sa atin. It affects our understanding of God at naapektuhan nito kung paano natin tinitingnan ang ating sarili at paano rin natin naunawaan ang iglesia. Ganyan po kahalaga ang kaalaman na ang kaligtasan mo ay nagmula sa Diyos at hindi sa sarili mo. Ang pagkaunawa nito ay may malaking epekto po sa ating pamumuhay din. No? Dalawa lang po yan. It's either mamumuhay ka sa takot o saya, mamumuhay ka ng may pangamba o katiyakan, mamumuhay ka ng may pagkapagod o kapahingahan, mamumuhay ka ng pagkadismaya o kagalakan, o mamumuhay ka bilang alipin o anak. Ganun po yun. Ganun kahalaga ang pagkaunawa kung kanino ba nagmumula ang kaligtasan natin. And so, sabi ng salita ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay anak ng Diyos. Malinaw na sinabi niya yan in chapter 4, verse 7. Kaya hindi ka na alipin, kundi anak. And so, bawat isa na nandito na tunay na nananampalataya sa Diyos, tunay na nananampalataya kay Kristo, anong sabi ng salita ng Diyos? Ikaw ay hindi na alipin, kundi anak. And so our point for this message, ang bawat mananampalataya ay anak ng Diyos. And I know, ito ay napakasimpleng salita lamang. Lagi na natin sinasabi, ako'y anak ng Diyos, tayo anak ng Diyos. Pero ang tanong, naunawaan ba natin anong ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos? Namumuhay ba tayo bilang anak ng Diyos? Now, siguro ang darating po sa ating mga isipan ngayon ay, bilang anak ng Diyos, dapat ako mamuhay ng banal. Dapat sumusunod ako ngayon. Siguro naisip nyo ngayon na, lagot ako. No? Sumusuway ako. Anak ba talaga ako? Now, well, that is true. Tama lang po na atin po yung maisip. Pero makikita natin ngayon yung isa pang anggulo or isa pang aspeto ng kung ano ang kahulugan ng pagiging anak ng Diyos. And I pray, and I was praying na magbunga ito sa atin ng pasasalamat at pagnanais. Sabi nga ni Brother Norwin, masidhing pagnanasa, no? Na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang bawat mananampalataya ay anak ng Diyos. At dahil ikaw ay anak, hindi ka na alipin. That's our first point. Dahil ikaw ay anak, hindi ka na alipin. Tingnan natin yung verses 1 to 3. Sinabi po dito, ganitong ibig kong sabihin. Now, itong salita ni Pablo dito is, para po maging malinaw sa inyo, no? Ang Biblia po ay naisulat, wala pong chapter, wala pong verses. So kapag magbabasa po kayo ng Biblia, as much as possible, wag niyong i-divide siya sa chapter or verses. Bagkus, basahin niyo siya ng dire-diretso kung ano yung tinutukoy nito. Now dito, makikita natin a very good example. Sabi niya sa verse 1, ganito ang ibig kong sabihin. Bakit ganito ang salita ni Pablo? Kasi meron siyang sinabi bago dito at gusto niya itong mas ipaliwanag pa. Okay? So ibig sabihin, itong sinabi niya dito sa verses 1 to 3 ay pagbibigay linaw or mas pagbibigay liwanag doon sa nauna niyang sinabi. At actually, specifically, yung sinabi niya po sa chapter 3, verses 22 to 29 na binasa natin kanina. Ano nga po yung nasa chapter 22 to 29? Let me summarize it for you. Ang kautosan daw, sabi diyan sa chapter 3, 22 to 29,
ang kautusan ay nagsisilbing jail warden. Diyan naman sa tagabantay, no? And taga-supil, ibig sabihin tutor, no? Hanggang sa dumating ang pananampalataya. So yun po yung ideya o yung katotohanan na sinabi ni Pablo sa chapter 3 verses 22-29. At gusto niya tong bigyang linaw pa. At dito natin yun makikita ngayon sa chapter 4 verses 1-3. At sabi niya nga, ganito ang ibig kong sabihin. Ang tagapagmana daw, habang bata pa daw, ay hindi nakakahigit sa mga alipin. Bagamat siya daw ay may-ari ng lahat. Okay? Take note of that. And verse 2, subalit, siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Now, si Pablo po ay gumagamit ngayon ng isang tinatawag na analogy. Ano ba sa Tagalog analogy? Pag hahalin tulad? Okay? Gumagamit siya, pagbibigay halimbawa, gumagamit siya ngayon ng isang bagay na pamilyar sa mga taga-Galacia upang maibigay niya yung pinupunto niya. And let me tell you, in the ancient times, meron pong tiyak na edad kung kailan ang bata ay magiging isang ganap na matanda, na kung saan maaari na siyang umako ng responsibilidad. Now, I was amazed nung inaaral ko to, kasi dito binibigyang diin yung pagkakaiba ng isang bata sa isang ganap na lalaki or ganap na babae. Okay? Now, sa mga Hudyo po, ilang taon bago sila maging ganap na lalaki at babae? At the age of 12. 12 years old. And you know what? Meron po silang ceremony. Tinatawag na mitzvah. At ganito ang nangyayari sa ceremony na to. Ang ama ng bata ay nananalangin. At ito yung example na prayer nila during that ceremony. Pakinggan nyo. Ito yung usual prayer ng ama. Sabi dito, pagpalain ka, O Diyos, na siyang kumuha ng pananagutan sa batang ito mula sa akin. Ibig sabihin, kapag naging isang ganap na lalaki o babae na ang bata, wala nang responsibilidad in some sense yung ama sa kanya. Naintindihan niyo po yan? Kaya sa prayer niya, Panginoon, O Diyos ko, siyang kumuha ng pananagutan ko sa batang ito mula sa akin. Wala na daw siyang responsibility doon sa bata. In some sense, ha? And ang bata naman, ganito daw yung prayer niya. O aking Diyos at Diyos ng aking Ama, sa banal at makasaysayang araw na ito na siyang tanda ng aking paglipat mula sa pagkabata patungo sa pagiging ganap na lalaki, ako'y mapagpakumbabang tumitingala sa iyo at buong katapatan at katotohanan ay nagpapahayag na mula ngayon ay aking tutuparin ang iyong mga kautusan at pananagutan ko na ang aking mga kilos sa harap mo. So he's taking full responsibility kung siya man ay sumunod o hindi sa Diyos. Okay? Ganyan po kahalaga ang difference ng isang bata at ng isang ganap na lalaki. At sa mga Griego naman, since we are talking about the times, biblical times, sa mga Griego po ang age ng pagiging ganap ay 18 years old. At meron din po silang ceremony. No? Sa Japan, meron din, di ba? Sa atin, wala. Sa Japan, meron din. Anyway, balik tayo dito. Sa mga Griego, meron silang ceremony na ang tawag ay apaturia. Hindi po yung kanta, no? Apaturia. At dito, sa panahong ito, sa ceremony ito, puputulan po ng buhok at iaalay kay Apollo. Diyos-Diyosa ng mga Griego. Puputulin daw yung buhok ng lalaki at iaalay kay Apollo. So, yon ay simbolo ng kanyang pagiging ganap, again, na isang lalaki. At sa mga taga-Roma din, kinukuha po yung mga laruan. Kinukuha yung mga laruan ng mga batang iyon bilang tanda na isinasantabi na nila ang pagiging bata. Doon sa seremonya na meron ang mga taga-Roma. Ito yung ginagamit ni Pablo ngayon bilang
pagbibigay halimbawa upang maunawaan ng mga taga-Galasya ang kanilang relasyon ngayon sa Diyos, na sila ay hindi na bata. Ngayon, habang bata pa, ay nasa ilalim ng pangangalaga ng mga katiwalang alipin, bagamat tagapagmana ay hindi sila naiiba sa mga alipin. Anong ibig sabihin ni Pablo dito? Ang ibig niya pong sabihin ay gaya ng mga alipin na hindi malaya, bagkus sumusunod sa mga Panginoon nila, gayon din ang isang bata na nasa ilalim ng pangangalaga, kailangan niyang sumunod at hindi siya malaya. Yun po ang ibig sabihin ni Pablo dito. No? Na wala ka pang kalayaan. Hindi ka malaya. And so, sinabi niya sa verse 3, gayon din tayo. Sabi niya, nang tayo'y mga bata pa, now hindi niya po ibig sabihin na yung edad na bata pa. But sinasabi niya dito, nung tayo ay hindi pa mananampalataya, again, Pablo is talking to Galatians, okay? Sabi niya sa mga ano ba problema ng mga taga-Galasya? Balik lang tayo. Anong problema ng taga-Galasya? Sila ay sumunod sa mga Judaizers. Ano ay mga Judaizers? Nagtuturo ng isang hentil or isang tao ay maliligtas lamang kung siya ay nananampalataya kay Kristo at sinusunod ang kautusan ni Moises at nagpapatuli. Ibig sabihin, sa madaling salita, kung siya ay magiging Hudyo din. Yun ang tinuturo. And ang mga taga-Galasya ngayon ay may problema. Bakit? Sumusunod sila doon sa mga katuraang iyon. Yun yung problema. Okay? Kaya babalik tayo dito sa verse 3. Sabi ni Pablo ngayon, pinapaliwanag ni Pablo sa mga taga-Galasya na hindi na kailangan sundin ang kautusan para lang sila ay maligtas. That's the point eh. Yun po yung punto ng pinag-uusapan sa Galatians. No? Ngayon, pinapaliwanag ito ni Pablo. At sabi niya sa verse 3, nung tayo'y bata pa, ibig sabihin, nung tayo ay mga hindi pa mananampalataya, anong kalagayan natin? Tayo'y naalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Now, ang tanong dito, anong ibig sabihin ng panimulang aral ng sanlibutan? Actually, this is difficult. Mahirap po ito i-define itong sinabi dito. But in Greek word, ang ibig sabihin po ng panimula is mga elemento or mga bagay dito sa mundo. Ibig sabihin, lupa, dagat, puno, hangin, mga elements na nandito sa mundo. And another meaning ng panimula is parang sa ranggo. Merong panimula, first, second, third. So ang ibig sabihin dito is yung pinaka-una or pinaka-simula. Pero kung titingnan po natin yung konteksto ng sinasabi ni Pablo dito, kung titingnan nyo yung verses 9 to 10 ng chapter 4, tingnan nyo po muna yung verses 9 to 10. Sinabi niya sa mga taga-Galasya in verse 9, subalit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong nagbabalik sa may hina at hamak na mga panimulang aral? So nabanggit ulit ito ni Pablo sa verse 9. And sa verse 10, nagbigay siya ng specific na ginagawa ng mga taga-Galasya. Anong sabi diyan? Nangingilin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. So kung titingnan natin yung konteksto, ang ibig sabihin po ng panimulang aral ng sanlibutan ay ang gawa ng tao upang iligtas ang kanyang sarili. And sinabi ni Pablo, nung tayo daw po ay mga hindi pa mananampalataya, tayo ay naalipin sa ganitong pag-iisip. Na iniisip natin na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng gawa ng tao. At yan ay totoong nangyari sa mga Hudyo. Anong nangyari sa mga Hudyo? Anong sitwasyon ng mga Hudyo? Iniisip nila na ang pagsunod sa kautusan ang makakapagbigay ng kaligtasan sa kanila. At sa mga Hentil naman, iniisip nila na ang pag-aalay, paggawa ng mga bagay-bagay na hiningan ng kanilang mga Diyos-Diyosan ay makakapagbigay ng kaligtasan sa kanila. And so mga kapatid, ang ganitong pag-iisip, ang taong naalipin ng panimulang aral,
Ibig sabihin, ang taong nag-iisip na ang kanyang mga gawa ang makakapagligtas sa kanya ay tanda ng pagiging bata. Ang taong iyon ay bata pa. Ang taong iyon ay immature pa. Ang taong iyon ay isang hindi mananampalataya. Okay? Kaya ngayon, naunawaan ko na ang mga salita ng nagsulat ng Hebrews. Tingnan niyo po sa Hebrews chapter 6, verse 12. Hebrews chapter 6, verses 1 to 2. Tingnan natin. Now, to give you a brief idea, ang Hebrews po ay sinulat dahil po sa kadahilan ng ang mga mananampalataya ay tinuturuan na kailangan nilang bumalik sa kautusan pa rin para sa kanilang kaligtasan. The same issue. Same issue po ang Hebrews. Okay? Now, tingnan niyo po anong sinabi ng nagsulat. Sabi nila si Pablo. Pero meron pa rin mga speculations. But anyway, anong sabi ng nagsulat ng Hebrew sa chapter 6 verses 1 and 2? Sabi niya, kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo. Okay? At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa. Very clear, no? At pananampalataya sa Diyos. Iwan na daw natin yon. Ng aral tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay, at ng walang hanggang paghuhukom. Narinig niyo po ano sinabi? Iwan na daw yon. Now, dati, nung hindi pa tama yung ating pag-aaral ng salita, kapag pag binabasa yung chapter 6, verse 1, na iwan na natin mga panimulang aral, ang iniisip lagi natin, dapat mag-mature na ako, dapat sobrang obedient na ako. Well, that is one definition ng pagiging mature kay Kristo. But, kung titingnan natin sa lengguwahe ng salita ng Diyos, ang tinutukoy pala na iwan na natin yung mga ganong simulaing aral kay Kristo. Hindi ibig sabihin na huwag na nating paniwalaan si Kristo. But yung mga simulaing aral ay patungkol sa mga anino na nagtuturo kay Kristo. Sinasabi sa atin na umalis na tayo doon kasi na-fulfill na. Kaya lang, ang problema ng tao, sabi nga ni Pablo, nung sila ay bata pa, tayo ay naalipin ng ganitong panimulang aral ng sanlibutan. Okay? So ngayon, again, itong sinabi sa Hebrews 6, chapter 1 and 2 ay hindi patungkol sa pagiging mature na in a sense, dapat marami ka ng alam, dapat sobrang obedient ka na, well, dapat ganon ang mangyari sa atin. Pero hindi yan na tinutukoy dito, bagkos ang pagiging mature in a sense na iwan na ang ganitong isipan. Anong isipan? Na maliligtas ka sa pamagitan ng relihiyon. Na maliligtas ka sa pamagitan ng iyong mga ginagawa. Bagkos tumungo na sa pagiging ganap, mature, na nakakaunawa na ang kautusan ay hindi daan. Bagkos ito ay tagapagturo para sa kaligtasang ipinangako. Yun po ang ibig sabihin at laging sinasabi ng salita ng Diyos, be mature. Be mature. Bakit? Ano pang isang kahulugan ng pagiging mature, ng isang pagiging ganap? Ang ibig sabihin nun, ang pagiging ganap or ang pagiging isang ganap na lalaki, kung babalikan natin yung analogy ni Pablo, ibig sabihin nun, ikaw ay isang tagapagmana. Hindi ka na alipin. Ikaw ay ganap na anak at hindi na alipin. Ibig sabihin po niyan, ikaw ay malaya na mula sa kautusan. And kanina in our Sabbath school, binigyang linaw natin na ang bawat mananampalataya ay hindi na sakop
or wala na sa ilalim ng kautusan. Now, hindi ibig sabihin na pwede na nating hindi sundin yon. Kung nasa Sabbath school kayo kanina, malinaw po yon. Bagkus, masunod mo man ito, yung kautusan o hindi, ito ay hindi na magdudulat sa iyo ng parusa o gantimpala. Di ba? Kanina yon. Ito po ang kahulugan ng pagiging anak ng Diyos. At hindi na alipin. Ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos, you are free. Diba? Wala ka na sa ilalim ng taga-supil, wala ka na sa ilalim ng mga katiwala na nag-aalaga sa iyo. You are free. Ibig sabihin, malaya ka na sa kautusan. And ang reminder nga again in our Sabbath school, ang kautusan ay para sa mga mananampalataya ay hindi na bilang tipan na mga gawa. Di ba? Bagkus ang kautusan ngayon sa atin ay tuntunin ang ating buhay. Di ba? Yun ang ating natutunan kanina. Ito na yung gabay sa kung paano namumuhay ang mga mananampalataya, hindi upang ariing ganap, kundi upang mapabanal at patuloy na pabanalin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu na nananahan sa bawat mananampalataya. So mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na alipin. Hindi ka na bata. Mature ka na. Ikaw ay isang ganap na tagapagmana. And so huwag ka nang babalik sa kaisipan na para kang bata muli, na alipin ka ng mga panimulang aral sa sanlibutan. Sa madaling salita, kapag kayo po nag-iisip pa rin na ang kaligtasan mo ay sa bawat bagay na ginagawa mo, ikaw ay hindi pagganap. Immature ka pa rin. Okay? Pero kung lubusan mo nang naunawaan at lubusang pinagkakatiwalaan ng iyong kaligtasan ay kay Kristo lamang, ikaw ay isang mature na Kristiyano. Yun ang pagiging mature. Dati, lagi natin inisip na basta marami ka ng alam, marami ka ng nagawa sa paglilingkod mo, mature ka na. Hindi pala iyon, mga kapatid. Being mature is being solely dependent kay Kristo. Yun ang isang mature na Kristiyano. Yun ang isang mature na Kristiyano. And again, it gives rest to us. No? Kaya nga, sabi ko nga po kanina, ang pagkaunawa na ang kaligtasan ay mula sa Diyos at hindi sa atin ay may malaking epekto yan sa atin. And I experienced that for, ilang taon ba ako? 7 years. No? Lagi lang talagang pagod. Why? Kasi striving. Laging pinipilit na mag-mature ko, no? Kasi yun nga yung pag-iisip ng maturity. Pero pala kapag naunawaan mo na ang tunay na maturity is resting upon Christ, yung paglilingkod na ginagawa mo is actually rest para sa'yo. At hindi siya magiging pabigat. Hindi mo isipin na kailangan ko talaga pumunta doon. Sinabi kasi ni Kuya, sinabi ni ganito, ganyan, kailangan ko gawin yan. Magiging mabigat siya eh. Kung yun ang tinitingnan natin, magiging pabigat siya sa atin. Kaya nga, di ba, anong sinabi ni Brother Norwin nung last Sunday? Ang isang tanda ng isang iglesia na nagtitipon kay Kristo, ano yung huli? May kagalakan. Yun yung epekto kasi ng tunay na pagkaunawa, or again, sa salita na sinabi sa salita ngayon, yung pagiging mature, yun yung epekto eh. May kagalakan. Hindi burden to. Hindi yung pagdating, Friday na naman, malapit na mag-Sunday. Saturday na, naku, buong araw na naman ako doon sa church bukas.
Hindi na siya ganun. Pagkus kagalakan. So again mga kapatid, ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka naalipin. And, let's move to our second point. Ikaw ay anak ng Diyos dahil lamang kay Kristo. May kita natin yan sa verses 4 to 5. Basahin natin. Subalit, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Now again, this is the gospel. No? Sinabi ni Pablo sa verse 4, sa ganap ng dumating ang ganap na kapanahunan. What does it mean? Ano yung ganap na kapanahunan? Ito po ay ang itinakdang panahon ng Diyos. Ibig sabihin, tapos na po yung panahon ng paghahanda. Inihanda po lahat. Now, kung babasahin nyo yung Genesis, from Genesis until Malakay, lahat pong iyon, even yung intertestamental period. Ano yung intertestamental period? Yun yung time na tapos ng Old Testament at wala pa yung New Testament bago dumating yung New Testament. Yung gitna niyan, yun yung intertestamental period. At may mga nangyari po dyan na mahalaga sa paghahanda ng pagdating ng Mesiyas. And so, sa pagdating ng Mesiyas, ito yung itinakdang panahon, ito yung ganap na kapanahunan. Sa pananaw ng salita ng Diyos, this is the perfect, ito po yung takdang panahon na itinakda ng Diyos. Pero sa pananaw naman ng kasaysayan, ito yung panahon ng pagdating ni Kristo na perpekto ang lahat. Bakit po? Alam niyo po ba, bago dumating si Kristo, ang kautusan po muna ay naibigay na at napakitang hindi kaya iligtas ng taong kanyang sarili. Na-serve na po ang purpose ng kautusan. Nakita na ng mga tao na hindi pala talaga namin kayang iligtas ang aming sarili. Pangalawa, bago dumating si Kristo, naitayo na po yung mga sinagoga. Alam niyo ba mga sinagoga? Natatandaan niyo yung sinagoga? Ito yung mga small building na kung saan nagtitipon-tipon yung mga Hudyo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Dati kasi ang way of worship ng mga Hudyo ay doon lang sa templo. Pero dahil nga, di ba, nasakop sila ng Babylonia, dahil doon, nagkawatak-watak sila. At nasira ang templo. At dahil sira ang templo, wala silang lugar ng pagsamba. At doon nabuo yung sinagoga. And itong mga sinagoga na ito ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo. Dahil sa mga sinagoga, napabilis ang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga Hudyo, hindi lang po sa Jerusalem at hindi lang sa Judea, bagkus sa iba't ibang bansa na kung saan merong mga Hudyo. And sa time din na yon, bago dumating si Kristo, na ilatag na ni Alexander the Great ang kultura at lengguwahe ng mga Griego sa lahat ng kilalang mundo that time. Ano ibig sabihin? Meron na pong lingua franca at that time. There's only one language na alam ng lahat ng tao at ano yon? Ang lengguwahe ng Greek. The Greek language. Ngayon, ano yung lingua franca? English. Pero that time is yung Griego. Na i-set up na yun ni Alexander the Great. Ibig sabihin, mas madali na ang pag-communicate ng iba't ibang tao. And sa time din na yun, itinatag na ng Rome ang tinatawag na Pax Romana. Ano yung Pax Romana? Or yung Roman peace. Ibig sabihin po kasi, kung wala itong Pax Romana or Roman peace, kapag ikaw ay pumunta sa isang lugar, kakatayin ka doon. Papatayin ka. Walang law eh. Walang batas silang sinusunod. Wala silang ano eh. They have the freedom. Pero dahil po na talaga ang Pax Romana, ito ay naging daan upang malayang maglakbay ang mga mananampalataya at naipahayag nilang ebanghelyo sa iba't ibang parte ng kilalang mundo at that time. Hindi pa kilalang Pilipinas at time. Hindi pa na-discover. Diba? So kaya tinatawag na kilalang mundo. At sa time din na yon, bago dumating si Kristo, maayos na po ang daan. May road, may mga tawag dyan,
May mga highway na. So, lahat ay naging perpekto para sa pagdating ng Mesaya. At sa ganap na kapanahunan, anong nangyari? Verse 4, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Now, ito pong isinugo ng Diyos ang kanyang anak ay sa theology, ito ay tinatawag na sending formula. Ano yung ibig sabihin ng sending formula? Ibig sabihin po, ito ay ang salita na nagpapahiwatig ng pagsugo ng Diyos para sa pagsasakatuparan ng kanyang layunin. Specific po yon. Pag sinabi mong sending formula, ibig sabihin may pinadala ang Diyos upang gawin ang kanyang itinakdang layunin. At sa puntong ito, ano yung itinakda niyang layunin? Ano yung isa sa katuparan niya dito ngayon? Ang isa sa katuparan niya na ay ang ipinangako niyang kaligtasan. Ito ang ating tanging kaligtasan. Yon ay ginawa sa pamagitan ni Kristo. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ipinanganak ng isang babae. Anong ibig sabihin ito? Siya po ay nagkatawang tao at siya ay ipinanganak bilang tao dahil nararapat ito dahil ang kanyang ililigtas ay mga tao. At siya ay ipinanganak din, sinabi diyan, sa ilalim ng kautusan. Now, anong ibig sabihin na si Kristo ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan? Tanong ko din yun. Ano ibig sabihin na si Kristo ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan? Maybe isipin po natin na dapat niyang sundin yung Mosaic Law. No? Well, it's more than that. Ang ibig sabihin po na si Kristo or si Jesus ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan ay siya ay ipinanganak sa parehong kalagayan natin. Na tayo po ay alipin ng kautusan. Na tayo po ay nasa ilalim ng tipan ng mga gawa. Yun po ang ibig sabihin na si Kristo ay pinanganak sa ilalim ng kautusan. Siya din ay bounded saan? Sa tipan ng mga gawa. Ano yung tipan ng mga gawa? Kailangan mong sundin ng perpekto ang kautusan ng Diyos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay hindi mo nasunod, ito, ikaw ay mamamatay. Ganun din ang kalagayan ni Kristo. Siya ay ipinanganak sa ganun ding kalagayan. No? Nakikita niyo po yan? At ang kahalagahan nun is sa verse 5. Bakit ganun? No, bakit sakop siya ng covenant of works? Bakit? Upang, verse 5, upang tubusin ang nasa ilalim ng kautusan. Ito ay hindi lang po mga Hudyo. Again, kung ina-narrow down lang natin itong sinabi na siya ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan, Mosaic Law. Nagkakamali po tayo. Ibig sabihin, siya ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan para lang sa mga Hudyo. Kasi yung Hintil, hindi naman sila sakop ng di ba? Ng Mosaic Law O kung isipin natin na siya ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan, doon sa ilalim ng sa kautusan ng mga Hudyo or Mosaic Law, then wala po, hindi kasali ang mga Hentil. So, ngayon, binigyang linaw sa atin na, yun nga po, siya ay sa ilalim ng kautusan, ibig sabihin, the covenant of works. At doon kasama po ang mga Hentil. So, ang Panginoong Hesus ay nasa ilalim ng kautusang inihayag. Kanino? Sabbath school? Inihayag kay Adan. Diba? Ganun po yun. No? At tunay po na naisakatuparan ng Panginoong Hesus ng perpekto ang kautusan at napatunayan na siya ay matuwid. At ang katuwirang iyon po ang isinalin sa bawat mananampalataya. At hindi lang po natapos doon. Hindi lang po iyon. Siya ang naging pantubos. No? Siya yung naging alay na walang kapintasan para sa kabayaran naman ng ating mga kasalanan.
Kasi hindi pwedeng isinalin sa atin ang katuwiran ni Kristo pero hindi pa bayad yung ating utang. Ano ba yung utang natin? Nagkasala tayo eh. So hindi niya lang isinalin ang katuwiran niya sa atin bagkus binayaran niya din yung ating pananagutan. At binayad niya yon upang, sabi niya sa verse 5, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. You see? Now, there's an illustration na gusto ko po ibigay sa inyo. Alam niyo po ba ang proseso ng pag-a-adapt? May idea po kayo? Paano ang proseso ng pag-a-adapt? Wala. Good. Bibigyan ko po kayo ng idea. Now, kapag pala mag-a-adapt ka, kailangan pipili ka muna anong type ng adoption ang gagawin mo. Hindi ko na memorize yung type of adoption. Basta, ang general knowledge nun is, pipili ka kung Pilipino bang adopt mo or gusto mo foreigner, pwede. Pwede yon. Or, ang pipiliin mong i-adapt is kapamilya mo lang din or mula sa ano. So, types, no? Pipili ka. Pagkatapos nun, pipili ka ng agency na tutulong sa'yo or attorney na tutulong sa'yo para maiproseso yung pag-a-adapt. Pagkatapos niyan, meron kang home study. Ang ibig sabihin nito, iba-background check ka. Kung pwede ka ba talagang mag-alaga ng bata. No? Pagkatapos niyan, hihintay ka ng match ng bata na magmamatch sa'yo. Kapag meron na, kikitain mo yung bata and magkakaroon ka na ng placement. Ibig sabihin, itatry nyong magbanding, no? Kung magmamatch ba talaga, kung okay yung bata sa iyo. At kapag okay na, magpa-file ka ng legal paperwork, pipila ka na naman, and meron pang final hearing. Okay? At meron pong, usually, tatagal po yun ng 6 months to 2 years, yung proseso. Pero sino dito, yung kukuha lang ng barangay clearance, inip na? Sino dito yung kukuha pa lang ng police clearance kung ano-ano nang pinagsasabi? Now, the point here is hindi po madali ang pagkupkup. And it will cost around 50,000 to 500,000 para mag-adopt ng isang bata. Mahaba, it takes time, it takes effort, and it takes your money. Ngunit ang Diyos, dumaan din po sa ganong proseso. Kaya lang, ang ibinayad niya upang tayo ay makupkup bilang anak ay ang buhay mismo ng kanyang tanging anak. See? Ganon ka-costly ang pagkupkup sa atin. It cost God para ikaw ay maging isang anak ng Panginoon. Siya po ang dahilan ng ating pagiging ganap na anak. Si Kristo na isinugo ng Diyos para tayo, ano sabi sa verse 5? Upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. And this is a reminder for us na wag po nating ibababa or bibigyan ng mababang halaga ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Ulitin ko po, upang tayo ay maging anak, ibinayad niya mismo ang buhay ng kanyang tanging anak. So ikaw ay naging anak dahil kay Kristo lamang. Dahil kay Kristo lamang. At sa huli, dahil ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana. Di ba? Nabasahin natin verse 6 to 7. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak at sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama, kaya't hindi ka naalipin, kundi anak, at kung anak, tagapagmana. So again, dahil ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana. At ang manang ito, yung mana na tatanggapin ng mga tagapagmana,
ay matatanggap natin sa hinaharap. Ito yung hinihintay natin. Pero take note, meron po tayong patunay at katiyakan na ito ay matatanggap natin. At anong sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso? At kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ano? Ipinangakong Espiritu Santo na siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari. So again, meron po tayong katiyakan, merong down payment, merong assurance na tayo ay makakatanggap ng mana. At ano yung assurance na yun? Ang Espiritu Santo. At ano sabi niyan sa verse 6? Sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At dahil doon, ang bawat mananampalataya ay sumisigaw na ano? Aba, Ama. Now, ito nabasa ko lang din po. Very amazing. Alam niyo po ba na ang bawat baby daw, meron daw silang unique na way ng pag-iyak? Mga nanay, ano nyo kung tama to Ang baby daw, meron silang unique na pag-iyak. Na yung kanilang iyak ay paglalarawan o may pagkakatulad daw sa pananalita o boses ng kanilang mga nanay. So yung iyak daw ng mga bata, ano daw yun? Kumbaga, yun yung reflection ng boses ng nanay nila. Kaya daw po, ang mga nanay ay alam ang iyak ng kanilang anak kahit na marami po itong kasabayan sa pag-iyak. Totoo ba yan? Na kahit sabay-sabay na sila umiiyak, alam mo kung nasan yung anak mo doon. Tama? Totoo ba? Okay, totoo yung study. Now, what's the point? What's the point? Ganito din po tayo. Bilang mananampalataya, meron din tayong iyak. Okay? Meron tayong iyak na unique at hindi katulad ng hindi mga mananampalataya. At alam niyo po kung ano yung iyak natin? Na unique at iyak natin na ang Ama sa langit ay nakakarinig. Alam niyo po ano iyak natin ngayon? Iyon po ay Aba, Ama. Yun po yung unique na iyak ng mga mananampalataya. At ito ay tawag ng pagpapakita na meron tayong napakalapit na relasyon sa ating Ama. At alam niyo po ba, itong Aba, Ama ay tinawag din or ginamit ng ating Panginoong Hesus sa pagtawag niya sa kanyang Ama nung siya ay nananalangin sa Gethsemane. At ito po ang patunay na tayo ay kinupkop. Basahin natin Romans 8, verse 14 to 16. Romans chapter 8, verse 14 to 16. Anong sabi dyan? Romans 8, 14 to 16. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkupkup. No? Tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkupkup na dahil dito'y tumatawag tayo na yung unique na iyak natin, Aba, Ama. At ang Espiritu mismo, ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. So mga kapatid, ang ating katiyakan ay hindi lang pagbigay ng Espiritu sa atin. Yes, yan po ang sabi ng ating Panginoon, ng salita ng Diyos, ng katiyakan natin ay ang pagbigay ng Espiritu sa atin, but take note, hindi lang po iyon. My point is, pati na rin po ang pagbibigay ng katiyakan mismo ng Espiritu sa atin. Not only the Holy Spirit, but also the testimony ng Spirit. Yan ang ibinigay sa atin. Napatotoo na tayo ay kinupkop at mga anak na ng Diyos. Kaya, hindi ka na alipin, kundi ikaw ay anak. At kung ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana. And sabi nga sa Romans 8:17, at kung ang mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos
at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ito po ang pagkakakilanlan natin sa pamagitan ni Kristo na ating natanggap sa pamagitan ng pananampalataya. So yun po ang katotohanan na ipinahayag ni Pablo sa mga taga-Galasya at ito rin ang katotohanan na ipinapahayag ngayon ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Ikaw po ay anak, hindi ka na alipin. Ikaw ay naging anak dahil kay Kristo lamang at dahil ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana. And so, ano po yung appeal natin sa bawat isa? Gaya po ng, ano ba sa Tagalog yung appeal? Pakikiusap or yung request or ang hinihingi ni Pablo sa mga taga-Galasya ay ganun ding hinihingi sa atin ngayon. Tingnan natin yung verse 8. Subalit noong una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos. Now tayo po, ito rin po ang ating nakaraang kalagayan, no? Na ang pag-iisip natin na maliligtas sa pamagitan ng ating mga ginagawa. Alam niyo po bakit mo may Diyos-Diyosan? Kasi akala nila yun yung makakapagligtas sa kanila. At ganun din po tayo. Maraming mga bagay na dati iniisip natin na yun yung bagay na makakapagligtas sa atin. And that is our Diyos. Diyos-Diyosan natin yun. No? And so in verse 9 to 10, sinabi ni Pablo sa mga taga-Galasya, subalit ngayon, nakikilala na ninyo ang Diyos o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos. Bakit ito sinabi ni Pablo? Kasi nga dati ang alam nila ang mga Hudyo ay mga Hentil ay hindi kasama sa pagliligtas ng Diyos. Pero binigyang linaw ni Pablo dito na kayo ay kinikilala na ng Diyos. Kayo ay parte na ng kanyang sambahayan. Ngayon, bakit muli kayong nagbabalik sa may hina at hamak na mga panimulang aral na sa mga iyon ay nais niyo muling maging mga alipin? In verse 10, nangingilin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Now, sinabi ni Pablo at pinaalala ni Pablo sa mga taga-Galasya na sila ay naligtas na po ng Diyos. Ngunit bumabalik sila sa pamamaraang hindi nakakapagbigay ng kaligtasan. Kasi nga po, pinapaniwalaan nila yung mga Judaizers na nagsasabi sa kanila, kailangan nyo ng ganito, kailangan nyo ng ganito, ganyan. No, bakit po ito big deal? No? Bakit big deal po ito? Kasi po ang pagtitiwala sa mga panlabas na gawa para sa kaligtasan ay pag-alis po sa biyaya. Tandaan niyo po yan. Sa tuwing tayo ay bumabalik sa gawa natin, inaalis natin ang biyaya. At ito ay pagsasawalang halaga sa natapos ng ginawa ni Kristo. Kaya tingnan niyo po anong sabi ni Pablo in verse 11. Sabi niya, ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Mawawala ng halaga ang biruin mo baga naman, pinagbubugbog ka na, puyat ka lagi, wala kang makain, minsan ubutubad ka na, wala ka ng damit. Tapos ganun lang ulit ang mangyayari sa mga taga-Galasya. No? And so, sabi nga ni John Calvin, ang mga gumagawa ng pagsunod sa mga partikular na araw bilang isang kinakailangang bahagi ng pananampalataya ay nagdadala ng panibagong pagkaalipin at winawasak ang kalayaang natamo kay Kristo. So yun po ang nangyayari and this is the warning din na binibigay sa atin. Now, paano ito sa atin modern day? Now, let's take some evaluation. Sino dito nag-iisip na, di ako nakapagbasa ng Biblia, disappointed siguro ang Panginoon sa akin? Sino yung nag-iisip nun? Hindi ako nakapag-Bible reading. Disappointed si Lord. Lagi akong nagsisimba, okay ako kay Lord. Sino may mapag-iisip ng ganon? Naglilingkod ako. Proud si Lord sa akin. Mas okay ako kaysa sa kanya. Siya, ganito kasalanan niya, ako ganito lang. Sino may mga pag-iisip na ganon? Gumagawa na naman ako ng kasalanan, hindi ata ako ligtas. Sino ang nakakapag-isip ng ganon? Mga kapatid, kung meron tayong ganong pag-iisip, dapat
tayo ay tumalikod sa ganito ng pag-iisip. Why? Kasi po, ang ganong pag-iisip ay pag-iisip ng mga alipin. Babalik tayo. Ang ganoong pag-iisip ay pag-iisip ng isang immature. Pag-iisip ng isang bata. Oh, ibig sabihin ba nun, huwag ka na magbasa? Ibig sabihin ba nun, huwag ka na magsimba? Ibig sabihin ba nun, huwag ka na maglingkod? Ibig sabihin ba nun, magpatuloy ka sa kasalanan? Hindi po. Ang ibig sabihin po nun is, huwag ganon ang pag-iisip natin. Bagkus, magbasa ka ng Biblia dahil ligtas ka na kay Kristo. Yun dapat ang pag-iisip. Hindi para manatili yung favor ni Lord sa'yo, kaya ka magbabasa ng Biblia. No. Maglingkod ka dahil minahal ka na. Hindi para makatanggap ka ng pag-ibig mula sa Diyos. Pumunta ka sa simbahan upang mahubog ka at mapakain ka ng salita ng Diyos. Hindi para patunayan na ikaw ay tapat. Magsisi ka hindi dahil sa takot na itatakwil ka. No. Magsisi ka dahil tinanggap ka na. Nakikita niyo po ang kaibahan ng pag-iisip ng isang alipin at isang anak? Ganito ang isang tagapagmana. Ganito po ang isang anak ng Diyos. Wala na siyang takot o pangamba. Hindi gaya po ng alipin. Ano yung nabasa natin sa Romans 8 kanina? Sapagkat hindi tayo nakatanggap ng espiritu na may pagkatakot at pangamba. Hindi po yun ang ibinigay sa atin. No? Magkaroon po tayo ng kapahingahan kay Kristo lamang. Dahil ikaw ay hindi na alipin, at ikaw ay naging anak dahil kay Kristo, at dahil ikaw ay isang tagapagmana. Now, babalik po tayo sa tanong kanina. Ano ang kasalanan na dapat nating pinakahigit na iwasan? May sagot na po kaya? Bilang mananampalataya, ano ang kasalanan na higit dapat nating iwasan? Yun po ang kasalanan ng pagbaling sa ibang bagay para sa ating kaligtasan. Mali pong sabihin na mahulog na kayo sa ibang kasalanan, wag lang doon. Hindi, hindi naman po. Dapat iwasan natin ang bawat kasalanan. Pero pinakahigit na dapat nating iwasan ay ang pagbaling sa ibang bagay para sa katiyakan ng ating kaligtasan. Wag na wag po tayong mahuhulog doon sa ganong kasalanan. Only rest upon Christ. Kaya nung sabi ni Pablo sa chapter 1 ng Galatians, kung sino man ang nangangaral ng ibang ebanghelyo, hayaan siyang sumpain. Ganon po kalalim at kabigat. Kapag meron tayong ibang gospel, kapag meron tayong ibang pinagkukunan ng katiyakan ng ating kaligtasan. So mga kapatid, mamuhay kayo bilang mga anak ng Diyos. Bilang malalaya na. Bilang mga taong may ganap na katiyakan ng kanilang kaligtasan. Dahil kay Kristo lamang. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang biyaya na tayo ay kinukup niya bilang mga anak. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin at sa pagpapaalala sa amin na huwag na kaming muling mahulog sa kasalanan ng pagbaling sa ibang paraan na hindi naman paraan. Pagbaling sa ibang Diyos na hindi naman Diyos. Pagbaling sa tagapagligtas o mga bagay na iniisip namin na magliligtas na hindi naman talaga tagapagligtas. Naway ang bawat isa ay mag-mature na, O Diyos. Nang aming katiyakan ay kay Kristo lamang. At hindi na babalik pa sa mga dati naming mga naging, kung saan kami ay naging alipin. Bagkus, ang aming katiyakan ay nasa pangako mo. Dahil ang kaligtasan ay pangakong ibinigay mo.
Nawa ito'y magbigay ng kagalakan, kapahingahan, katiyakan, at pagnanais na mamuhay kami ayon sa iyong kautusan, hindi para sa aming kaligtasan, bagkus para sa gabay namin sa pamumuhay bilang mga anak mo na sumusunod sa iyong kalooban para sa aming pagpapabanal, para sa kaluwalhatian mo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us stand as we sing one hymnal song. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I run my hellbound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross. Yeah, I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You poured the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah.
Let me read. Blessing from God. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa man ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. So as we end, let us sing the doxology. Alam niyo ba yan? Nakanta niyo na to, di ba, last time? Let us sing. Praise God from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Happy Lord's Day po. We will have a meeting